Gobyerno ng Pilipinas walang karapatang hadlangan ng Interpol. Dating Pangulong Duterte, Senator Bato at iba pang suspect ng ICC maaaring maaresto na lamang bigla. VP Sara Duterte di pa din matanggap na binawasan ng security. Mga opisyal ng gobyerno hindi na nakapagtimpi kay Sara. Mahirap pigilin ang International Police Interpol na magpatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi man miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas, pero miyembro pa rin naman ang ating bansa sa Interpol. Inilalabas ng ICC ang arrest warrant pero ibinibigay ito sa Interpol para ipatupad. Sabi ni Remulla na sa katunayan may local Interpol ang Pilipinas na regular na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi rin daw pwedeng pigilan ng pamahalaan ang local Interpol sakaling isilbi ang warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang akusado kaugnay ng madugong war on drugs. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, papayagan ng gobyerno ang ICC na magpatupad ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. So if there's a warrant of arrest for Digong from ICC, the Interpol can serve it. Hindi haharangin ng administrasyong PBBM ang Interpol sa pagpapatupad ng ICC warrant of arrest. Nalalapat din ito sa iba tulad ni Senator Bato de la Rosa, Oscar Albayalde at iba pa. Samantala, hindi pa rin matapos-tapos ang usapin tungkol sa daan-daang security police officer ni VP Sara Duterte. Matapos ngang maglabas ng open letter ito para kay PNP Chief Romel Marbil, kanya-kanyang kampi at tiradang mga opisyal ng gobyerno at komento tungkol sa di umano'y di matanggap ng Vice Presidente na nabawasan ang kanyang security officers ng 75. Ang dating 430 security police ay naging 358 na lamang. Kaya naman nagkomento na din ng Secretary ng Department of Justice na si Secretary Crispin Remulla na mas madami pa pala ang security police ni BP kaysa sa Pangulo. Pinanigan din ng kalihim si PNP Chief Marbil na tama lang ang ginawa nito dahilan na din ng kakulangan ng mga pulisya sa baba na dapat nagtatrabaho. Sa palagay ko, hindi masamang bagay na i-recall ang ilan sa mga tauhan at mayroon pa siyang 300 bodyguards. Mas malaki kaysa sa seguridad ng Pangulo, ani ni Secretary Remulla. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, again, ang objectives ng PNP leadership ay dagdagan yung mga police natin on the ground para madagdagan at masustain natin yung police visibility and presence at nagamit natin itong mga police na ito nitong nagdaang SONA, nitong nagdaang bagyo. Ayon naman kay Manila Representative Ernest Dionisio, it's not like talagang wala na siyang security. Meron pa rin naman. And how many security does one need? Ayon naman kay Quezon Representative JJ Suarez, it's nothing more than that politics. I think we're just making a mountain out of a molehill. At ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, mas kailangan ng visibility ng pulis doon sa mga area where crimes are prevalent, where crimes are nangyayari. Pinagkumpara din ng mga netizens sa mga security police ang kay BP Sara sa dating BP na si Leni Robredo na may 78 lamang at ang mga powerful na tao sa buong mundo kagaya ni Papa Francis at na may 135 bodyguards at King Charles na may 185 security lamang. Kayo po bilang Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Malaya po kayong makakapagkomento sa ibaba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po!